yan per life? Magaan pa ba? 13. Mahal naman per liters. 240 lang. Yung bili ko sa ganyan, ano lang eh, 110. Pero maganda yan kasi ano, mas madaling makahinga yung roots kaysa sa panis ko.
Ayun. So, nakabili kami ng 70. Yung magpunta kami nga sa SM, nakalagay is 75. 109 yung original price. Pero, punta nga kami sa SM, 75, tapos nung pinanch, 25 pesos na lang. So, nakabili po kami ng sale. And ito po ay bigay po ni Jeremy Hermano. Diba? Adik na, sabi ko ako na magbayad. Ne, siya na lang daw magbabayad. So, diba? So, ayun. And then, napabili ang person. So, ito, sa Rambo is 79 pesos. Tapos, yun, 25 pesos. So, gagamitin ko na to. Ayan. So, before we proceed sa ating repotting ng Haworthia, ay may binigay sa akin si Jeremy. Ayan. So, ito. Pamilyar ba sa inyo yan? Ayan. Ayan. At ayan. Nakita niyo na ba to? Ayan. So, ito, regalo ni Jeremy. Tapos, si ate meron din. Bigay niya. Tapos, si Jeremy gumawa din siya. Ito kasi yung sign ng friendship namin tatlo. So, request ni Jeremy sa Astro daw ako gumawa ng arrangement. So, ayun, abangan niyo yung arrangement ko ng Astro kasi meron naman na akong parating. So, ayun. Ayun at ayun. Ayan. So, ngayon, gawa din ako ng arrangement. Pero Haworthia yung aking gagawin. Sino ba yung aking kape? Ayan. Kahit sikmurain ay magkakape pa rin. Ayan. Ayan. Natin to. So, ano tayo again. So, ayusin ko lang yung camera. Ayan. So, asog lang natin. Asog natin. Ayan. 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 So, old soil mix and then the toppers yung mas bago. Ayan. So, you can reuse your old soil mix, paarawan nyo lang. Pwede pa yan. Oo, lalo na kung hindi ka naman rich kid, hindi ka naka-condo girl, diba? O de, ayun. So, nakukulangan na catch. Ayan, lagay tayo ng coco fit pa. So, my soil mix is, 30% organic and 70% baligtad. 30% inorganic with perlite and kami stone. Tapos, 70% inorganic. Diba? Si Coco Points, si CRH, tsaka loam soil. Tapos, may garden soil po ito. Hanetch. May hanetch talaga. So, ayun. So, Haworthia yung itatanim natin. So, nag-research ako about Haworthia and it says na it looks like aloes and ang pinakasikat nga na Haworthia is si zebra. Ayan. So, nag-research ako kung baka iba yung sa akin sa iba. So, same lang naman din. So, sabi, the Haworthia is resembles like aloes with, ang description nga with whites on the leaves. Eka, diba? Whites on the leaves, sabi gano'n. Tapos, asaan na ba yung aking, codes? Ayun. So, sinulat ko kasi magulo akong diba? Magulo akong mag-vlog charot. So yun, sabi, slow-growing succulent siya at nakapaloob na siya sa succulent. So, tama. Tama yun.
Kailangan ko pa ng upuan dito. So, nakaloob nga siya sa succulent. And then, slow grower din itong mga haworthia. So, kung slow grower ang succulent, mas slow grower po ang haworthia. Matagal silang lumaki actually. 1 taon ko, konti pa lang yung inilalaki nila. So, habang nag-aayos ako dito, kunin ang mga gamit. Ayan. So, commonly, inaalagaan nga siya indoor. So, kung maliit din yung space mo, perfect na perfect sa'yo ang mga haworthia. So, magaganda din ng mga haworthias. Kung nakapag-alaga ka na ng zebra at napatay mo, ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Ayan. So, yung haworthia, ano lang naman yan, brightly shaded, partially shaded, or shaded is kayang-kaya nilang mabuhay. And like succulent, growing season din po nila ng summer and winter. So, pwede tayong mag-feed during their growing season. So, ayan. Nag-gloves lang ako, syempre. So, the haworthias originally came from the South Africa. The Gymnocalycium is from the, hindi ko alam kung South, pero parang North ang tanda ko. North Africa din. Ay, North America naman siya galing. So, kung mapapanood niyo yung, di ba, yung mahabang daan tapos walang bahay. Madalas yun napapanood natin sa mga movie, mahabang daan na walang bahay tapos may dumadaan na mga kangaroo, may dumadaan na mga wild animals. Yun. Tapos yung papunta na yun sa desert. Tapos ang makikita doon mga cactus. Tapos 'di ba yung nasunog yung ano na yun alam ko nasunog yun tapos maraming animals yung namatay. Tapos may koala, 'di ba mga ganun. Kawawa yung mga koala. Tsaka yung mabagal na hayop, yung nasa puno, ang tawag doon sa mga cartoons yun eh. Sinasabi nga ng jowa ko, ako daw yun kasi daw mabagal. Hindi man ako mabagal sa kanya. Yun. So, yun. Kaya pagka nakapunta kayo ng North America, punta kayo doon at tingnan niyo yung mga cactus. Ayan. So, I would use this one. Nadudumihan na naman to. Ayan. Ang ating angel. So, abangan nyo yung aking yung aking arrangement ng Astro. Oo, Astro. Tsaka, unboxing syempre. Unboxing muna bago arrangement, di ba? Sabi ko nga kay Jeremy, oo nga naman. Meron na akong gym na arrangement. So, may success. Tapos, ngayon, haworthia. Tapos, ayun, Astro. Sino bang ilalagay ko? So, tingnan natin ha. Tingnan natin kung ano yung pwede kong gawin. So, I would put the normal or the common, yung common nating mga haworthia. Yun. So, ito, wala pang ganitong hipag, bigyan ko siya. Tutuwa na naman yun. Ito din. So, nga pala, sa pagpapropagate ng haworthia, through offsets lang din naman. So, ayan, kakat nyo lang. Yung iba, sasabihin pa, sterile blade, ganun pa. Kung totoo naman na kailangan sterile. Siyempre, malinis, nasusugatan mo yung halaman mo. You can use the cinnamon or yung agrooxynada kasi it cleans the sugat. Kasi pag tinitas mo yung halaman is, syempre, nag-introduce ka din ng
nasugatan, tapos pag hinawakan mo, syempre nag-introduce ka ng ng germs sa iyong kamay, 'di ba? Lalo na kung di mo naman natin nakikita kung anong meron sa ating kamay, tapos didila-dila ka pa dyan, 'di ba? O yung iba, cinnamon, commonly cinnamon, ako agua oxinada or DE powder. Yung iba, paminta. Charot, ayan. So, eto. Ayan, so sige. Nga pala, meron ding white zebra, no? Nakita niyo na ba yung white zebra? Nandun sa may, sa may, somewhere over there. So, the white zebra is, or the yellow zebra is same lang po. And, 50 pesos lang yung zebra. So, huwag kayong bibili ng 100, ha? Baka mamaya bumili kayo ng 100. So, madali lang naman tong i-arrange. Ayan. So, yung mga ano natin dyan. Nakikita ba? Naka-center ba? Hindi sige, wait lang. Ayan. So, syempre, inom ako ng kape ulit. Tapos, gigigit na ako itong ayan, yung mga ganito, matagal siyang lumaki. 1 year na, maliit pa rin sila. Kasi, nagpropa ako ng ganito, yun nga yung binigay ko kay Jeremy. Sabi ko, sakalin kita dyan pagka, yan, napatay mo, sabi ko. Nag-isipan ko ang bibigay ko sa kanila. Kasi, syempre, palaki ko na siya. So, yung iba, iwanan ko dito sa mother plant. Ayan. So, ayan, para ka lang pumipitas ng, something. Ayan, so okay na yan. So, maliliit lang naman yung gagamitin ko kasi, maliit lang naman tong natin. Itong ating arrangement. Ayan. So, this is just a simple arrangement. Ito din, bigyan ko din si hipag niya. So, dehydrated na to, kailan nyo, kumukulubot na. And, the usual na mapapansin yung dehydrated itong mga haworthia is, through their, yung dulo ng leaves nila is nagbe-brittle like this one. Nagbe-brittle siya. Pwede natatakpan. Wait lang. Tapos talagyan natin ng, alam ko 3 yung ganito ko eh. Tingnan nyo, super healthy ng roots. We can trim the roots. Siyempre, basically to promote root growth, diba? So, dito kahit iwanan nyo lang naman yung mga, yung mga malalaking ugat din. Gupitin nyo na yung iba, pwede naman yun. Basta yung pinaka-strong at healthy na roots, yun yung itira nyo. Pwede yun. Ayan. So, ako, nagugustuhan ko na yung mga haworthia kasi sila talaga yung nag-i-stay dito sa location ko. If you're from Nueva Ecija also, try nyo po mag-alaga ng zebra, haworthia, and yung haworthia po pag partially shaded lang talaga sila. So, kung yan, ilalagay nyo po sa arawan, ay masishigpay po ang mga haworthia. So, sa akin, sanay na sa init. So, sabi ko nga,
tinetrain din sila. Parang tayo din tao, tinetrain yan. Pag nilagay mo sa init yan, malulusaw po sila. Yun. And the basic na pagtingin sa haworthia kung dehydrated is parang sa succulent, then the bottom part ay yung nagda-dry, and then nagda-dry yung pinaka-bottom part, and then yung basta dalawa titingnan nyo, yung dulo at saka yung bottom part. Dulo ng dahon, hanech. Ayan. Tapos, sa pagwa-water, dito, hindi po sila, ayan, naputol-tol. Sa pagwa-water, kapag well-rooted na sila, tatakaw po sila sa tubig. So, unti-untiin nyo pong anuhin ng tubig. Kasi, kapag yan, inanuhan nyo din ng tubig, sinaksakan nyo ng tubig, mag-aano sila, tawag dito? Maano sila, nalulunod din sila sa tubig. Ayan. May mga maliliit pa ako dito. Ayan. So, yung mga ganitong maliliit, tingnan nyo to. Ayan, yung bottom part, yung nagda-dry out sa kanila. So, madali lang din ma-assess kung paano makitang mauhaw itong mga haworthia. And hindi sila agad-agad mamamatay. Ito maganda to, para siyang germs. Para siyang gem. Para siyang germs. Tsaka hindi ko nakikitaan ng mga problema kasi yung mga hawo ko talaga eh. Malulusaw lang sila. Oo, nalusawan na ako ng haworthia. Pero malakas din sila. Din sila. Pang malakasan. Diba? We're done. Tapos, we would just put some stones dun lang dito sa sa may gawin nato. Ayan. Maganda sana sisiksikan ko pa ng haworthia, but I don't see any na babies. Ayan. So, ayan. Okay na siguro yan. Yung ating nalang kanuma. Where's the kanuma? So, maglalagay lang ako ng toppers. So, ayan. Actually, pang grade 1 lang naman din tong haworthia na to eh.
Tsaka ano, kahit di mo pansinin yan, okay sila. So, let's put the toppers and I'm using a Kanuma. Dito kulang pa na. Dito natin lagay. Kulang pa ng lupa. Kuha lang ako. Meron pa ako dito eh. So, hindi ito na-propagate sa, sa leaves. Sa ano lang talaga siya. Through offsets, tsaka, pollination. Hindi ko alam kung, hindi ko pa nakikita nagbubulaklak to eh. Parang wala yatang pollination. Or I don't know. Ayan, mukha lang siyang panggulo dito. Hayaan na natin siya. Diba? Ang cute din ng mga Haworthia. And they were like the gems, diba? Parang stone na buhay, diba? So actually, ito yung talagang gusto ko eh. Yung mga Haworthia na parang gem. And they were also called as pearl stone yata yung tawag, other tawag. Correct me if I'm wrong, pero parang ganun. So it's something like that. So, ayan. We're done. And kung lumaki man to, matagal pa. Ayan. So, kita pa rin si baby girl. Ayan. So, what can you say? Approve ba sa inyo o hindi? So, magtatanim pa tayo sa susunod nating vlog. So, just stay tuned and see you again tomorrow at 7 p.m. And if you like our vlog today, if you do, please hit like and don't forget to subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe, ay pwede pa po. Ayan. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Tomorrow again at 7 p.m. another repotting of other Haworthias. Ayan. This is your nurse, Montita, saying, God bless po at laging mag-ingat. Ayan. So, nag-add pala ako ng sorry naman. Inad ko tong si Purple Dream. Ayan. Ay, charot. Si Kumixtum pala. Ayan. Tapos, ginupit ko yung bandang dito. Ayan. So, makahoy na nga siya actually. And,
Ayan. So, hindi ko alam kung magpo-produce pa itong ano na to. Itong part na to. So, gupitin ko lang yung mga yung mga nakataas. So, sana, 'di ba? Tapos, let's put it here. Yan. Tapos dito, maganda din sana dito eh. O, diba? So, ayan. Maganda sana kung kalat-kalat ano. So, okay na siguro yan. Ayan. With the batya. So, nilalagyan ko yun ng mga old soil. Tapos, nandun na. Pinapaarawan ko na yung mga used soil ko, yung mga old soil mix. Diba? Hindi na ako mahirapang kasi nahalo ko lang sila dun. Kaya lagi may batya dyan. So again, see you again tomorrow at 7 p.m. for another repotting of the Haworthias. Ayan. See you again 7 p.m.